Olivia's POV. Wala kaming imika ni Gabriel habang nasa harapan ng mesa at kumakain. Ayoko sanang sumabay sa mga Villatore, ngunit ipinagpilitan nito na sumabay na ako. Kaya wala akong nagawa kundi ang sundin ito. Halos hindi ko malunok ang kinakain dahil sa matalim na tingin ni Sylvia. At habang nasa kalagitnaan kami ng aming pananghalian, nang biglang dumating si Chloe. Gabriel, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Nabalitaan ko kasing nangyari rito sa bahay mo. Ani Chloe na mabilis ang lumapit kay Gabriel at ipinalibot sa leeg ng binata ang mga braso nito. Hindi ko napigilan ang bahagyang matawa na muntik na mabilaukan ng binata dahil sa higpit ng pagkakayapos ni Chloe na para bang sinasakal to. Okay lang ako, Chloe. Sit down and eat with us. Baka sasakal mo pa kasi ako pumanaw? Sagot ni Gabriel sa pabirong paraan, ngunit may kahulugan. Nag-aalala naman sa'yo yung tao eh. Kunwari nagtatampo na wika naman ni Chloe at matalim ang tingin na hinarap ako. Anong klaseng bodyguard ka, Olivia? Bakit hinayaan mong may tao makapasok sa loob ng mansyon? Kung ilalagay mo lang ang buhay ni Gabriel sa panganib at kung hindi mo siya kayang protektahan, mag-resign ka na lang. Maghahanap ako ng magaling na bodyguard at hindi katulad mo? Mukhang hindi ka yata inform ng maayos ng taong natsismis sa'yo tungkol sa nangyari dito. Nakataas ang kilay na sabi ko kay Chloe. Sinasabi mo bang chismoso akong tao? Galit na sabat ni Sylvia na tinamaan sa aking sinabi. May binanggit ba ako kung sinong taong tinutukoy ko? Ang sabi ko lang naman kay Chloe ay sa taong nagchismis sa kanya. Mahali ko ba na ikaw palang taong yun? Palaban na sagot ko kay Sylvia. Lalo tuloy tumalim ang tingin niya sa akin, ngunit inignora ko na lang to. Binilisan ko na lang ang pagkain ko para makaalis na ako sa harapan nila. Saan ka ba napulot ni Gabriel at minalas na ikaw pang naging bodyguard niya? Galit na tanong sa akin ni Sylvia na walang balak na tumigil sa pakikipagtalo. Hindi malas na ako naging bodyguard ni Gabriel, ni Sylvia. Maswerte nga siya. Dahil hanggang ngayon ay buhay pa rin siya, dahil sa akin. Ang malas ang yung mastermind sa pagtatangka sa kanyang buhay. Natitiyak ko na nanggigigil na siya ngayon, dahil hindi siya nagtatagumpay sa lahat ng kanyang binabalak na masama kay Gabriel. Nang iinis na sabi ko rito, bago ako tumayo at nag-excuse para umalis sa hapagkainan at naglakad palabas ng pintuan. Hindi si Kuya ang pinagtangkaan ng buhay kanina, kundi si Olivia, Chloe. Narinig kong pagtatama na Edsel sa maling iniisip ng babae. Hindi ko na narinig ko anong isinagot ng babae dahil tuluyan na akong lumabas ng bahay. Nagpunta na lang ako sa maliit na hardin para magpahangin. Umupo ako sa upuan at inihilig ang aking ulo sa sandalan kasabay ng pagpikit ng aking mata. Ay, kailan kaya matatapos ang pagbabantang to sa buhay ni Gabriel? Gusto ko na makaalis sa bahay na to dahil baka dito pa ako ma-high blood. Saka namimiss ko na rin aking totoong trabaho. Maya-maya'y naudlot ang pag-iisip ko na makarinig ako na mahinang yabag na palapit sa akin. Nang huminto sa harapan ko ang yabag ay agad akong nagmulat. Isang malaking 2x2 na kahoy ang sumalubong sa akin. Ngunit agad ko yung inilagan at binigyan ko na malakas sa sipa sa tuhod ang taong may hawak ng kahoy na walang iba kundi si Sylvia. Napaluhod to sa lupa at sinamantala ko naman ang pagkakataong yon. Tumayo ako sa likuran niya at hinawakan ng dulo ng hawak niyang kahoy at hinila palapit sa leeg nito. Huwag mo akong pilitin na pagdudahan, Sylvia, na ikaw ang nag-utos sa lalaking kagabi na pasukin ako sa aking silid at paslangin. Galit na sabi ko rito. Ikaw lang naman kasi may motibo na ipaligpit ako. Walang hiya ka, Olivia. Hindi ko na kailangan pa mag-utos ng sino man para iligpit ka. Dahil ako mismo ang gagawa nun katulad ng ginawa ko ngayon. Matapang na sagot ni Sylvia sa kabila ng nararamdamang sakit. Natitiyak ko na namumula na ngayon ang leeg nito dahil sa higpit ng pagkakadiin ko. Wala akong ginagawa sa'yo, Sylvia. Ikaw lang ang may problema sa akin at ginagawa ko lang trabaho ko. Kung ayaw mo na palagi kitang nasasagot, wag mo na ulit akong kakausapin.
Dahil kapag inulit mo pang ginawa mong to, hindi ako mangangako na hindi kita masasaktan. Babala ko rito, saka ko binitawan ng kahoy at mabilis ko tong tinalikuran. What happened to you? Tanong ni Edsel sa akin na makasalubong niya ako habang papasok sa pintuan. Huminga ako na malalim bago tiningnan si Edsel. Pwede bang ipagpaalam mo ako kay Gabriel kahit ilang oras lang? Saglit na natigilan si Edsel at tinitigan ako. Maya-maya pa'y tumango ito at naglakad papunta kay Gabriel na hinaharot ni Chloe. Bro, magpapasama lang ako kay Olivia. Saglit lang kami. Paalam ni Edsel sa kapatid nito. Saan ba kayo pupunta? Dagling tanong ni Gabriel na napatitig sa akin, ngunit hindi ko sinalubong ang tingin nito. Sa halip ibinaling ko sa ibang direksyon ng aking mga mata. May bibilhin lang ako sa mall para sa birthday ni Mami next week. Hindi pa kasi ako nakakabili ng gift para sa kanya. Mabilis sa sagot ni Edsel. Tila naman doon lang din naalala ni Gabriel. Nasasapit na ang kaarawan ng kanilang ina. Oo nga pala, birthday nga pala ni Mami next week. Wala pa rin akong gift sa kanya. Ang mabuti pa, sabay-sabay na lang tayong pumunta sa mall para bumili ng pangregalo kay Mami. Biglang suhestyon ni Gabriel na tila walang balak na payagan akong umalis. Come on, Kuya Gabriel. Next day ka na lang mamili ng gift para kay Mami. Sa ngayon, ako munang sasamahan ni Olivia. Pagpupumilit ni Edsel. Pagkatapos ay hinila na niya ang kamay ko para lumabas ng bahay. Ngunit hindi pa kami nakakalabas sa pintuan, ay biglang huminto si Edsel sa paglalakad at nilingon ang kanyang nakatatandang kapatid habang nakasunod sa amin ang tingin. Huwag kang lalabas ng bahay, Kuya Gabriel, ha? Ayoko mag-alala si Olivia. Anito sa kapatid, pagkatapos itiningnan ako at kinindatan bago muling hinila ang aking kamay para tuluyang lumabas ng mansyon. Pagdating namin sa mall, ay nag-ikot-ikot kami at naghanap na maaring maipangregalo sa mami nila Edsel at Gabriel. Isang magandang cross-stitch ng ibong Adarna ang nakalagay pa sa frame ng aking napili na sinang-ayon na naman ni Edsel. Kumpleto sa mga mamahaling gamit ang mami nito, kaya ang simpleng regalo na to ang nababagay lamang sa ina nito. Matutuwa ang mami mo kapag nakita niyang regalo mo. Nakangiting sabi ko kay Edsel. Yeah, you're right. And thanks to you. Nakangiting sagot nito sa akin. So, okay na bang pakiramdam mo? I guess yes. Hindi na kasi mukhang papas ang itsura mo kagaya kanina. Napailing na lang ako at napabuntong hininga. Kahit papano'y kumalma na ako. Ewan ko ba sa tita mo kung bakit ang init ang dugo sa akin? Sabi ko na nga ba, tungkol kay titang dahilan kung bakit ganun ang itsura mo. Pero akala ko nung una ay dahil nagsasalos ka kina Kuya Gabriel at Chloe. Mabutit hindi naman pala. Anito sa akin. Hindi ko siya sinagot. Sa halip inirapan ko siya tinalikuran. Ayokong pag-usapan ng dalawang tao na yon na nagpapakuluri ng dugo ko. Napatango na lang sa Edsel at hindi na to nagtanong pa. Pagkatapos naming makabili ng pangregalo, ay inaya niya ako magtungo sa bar. Napasarap ang inuman namin at pareho na kaming tinamaan na ng alak. Mabuti na lang at nagawa pa ni Edsel na makapagmaneho kahit lasing ito. Ito bang sinasabi niyong hindi kayo magtatagal? Anong oras na? At pareho pa kayong lasing na umuwi? Paano kung bigla kayong inatake ng mga kaaway? Agad na sermon sa amin ni Gabriel pagkapasok pa lang namin sa pintuan. Akyat na ako sa kwarto ko, Olivia. Umiikot na kasi yung mundo ko at gusto ko nang humiga sa kama. Ani Edsel sa akin sa halip na sagutin ang galit na tanong ni Kuya. Baliw? Umiikot naman talaga mundo. Nakangising sagot ko sa kanya. Inakbayan ko to at hindi ko rin pinansin si Gabriel. Sabay na tayong pumasok sa kwarto at matulog. Sabi ko kay Edsel na biglang napahalakak sa narinig. Sabay kami naglakad papunta sa hagdan habang magkaakbay. Ngunit nagulat ako na bigla na lang umangat sa sahig ang katawan ko. Yun pala'y binuhat pala ako ni Gabriel. At kahit anong pilit at pagtutol na gawin ko, ay hindi niya ako binababa. Kusa na rin akong tumigil
at ipinalibot ko na lang ang aking mga braso sa balikat nito. Para kasing idinuduyan ng aking pakiramdam, kaya ipinikit ko na lang aking mga mata. Naramdaman ko ang paglapag nito sa katawan ko sa kama at hindi ko pa rin iminulat ang mga mata ko. Hindi ko rin inalis ang aking mga braso sa balikat nito kahit nakahiga na ako sa kama. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob. O baka dahil sa alak kaya nagawa kong hilahin ang mukha ni Gabriel at pinagtagpo ang aming mga labi. Walang pagtutol ang nagmula kay Gabriel, sa halip ay agad itong ginantihan ng aking ginawa. Hindi ko napigilan ang mahinang pagsigaw ng pailalim nito at ang paghalik sa akin. Olivia, mahinang sambit nito nang pakawalan niya ang aking labi. Bumaba ang labi nito papunta sa aking balikat. Gusto kong sumigaw pero hindi ko na nagawa dahil bigla na lang nilukob ng kadiliman ng aking kamalayan. Sa kabilang banda, mula sa mahimbing pagtulog ay naalimpungatan ako na maramdaman kong tila may magbigat na bagay na nakadagan sa aking tiyan. Inaantok pa ako at tinatamad pang dumilat, kaya habang nakapikit ang mga mata na itinulak ko palayo sa akin ang bagay na yon, mabigat na bagay ang nakadagan sa aking tiyan. Bigla kong napamulat na maisip ko na wala namang bagay sa aking kama, kundi kumot at unan lamang. Kaya ano mabigat na bagay na yon na inalis ko sa tiyan ko? Tabigla ang ginawa kong paglingon sa aking tabi. At ganoon na lang ang paglaki ng mata ko na makita ko si Gabriel na mahimbing ang tulog habang nakahiga sa aking kama. Napatili ako, sabay hampas na malakas sa balikat nito. Pero hindi yun tili ng babaeng nagulat, kundi sigaw ng isang babaeng umatake sa kanyang kalaban. Bigla namang nagising si Gabriel at napaubo niya malakas habang hinihilot ang nasaktang balikat. Ano bang problema mo, Olivia? Natutulog pang tao pero nambubulahaw ka dyan? Inis na singahal nito sa akin. Mukhang iniisip yata nito na nasa sariling kama to't natutulog. Ano ginagawa mo rito sa silid ko, Gabriel? At bakit ka sa aking kama ka natulog? Puyaw ko rito at hindi pinansin ang pagrereklamo nito. Tila naman doon lang pumasok sa utak ni Gabriel kung nasaan to. Tinitigan niya ako na para bang may nais tong alamin. Hindi mo ba naalala mga nangyari kagabi? Biglang tanong niya sa akin. Agad namang nanlaki ang mga mata ko nang maisip ko kung anong tinutukoy ng binata. May nangyari sa atin kagabi? Sinamantala mong kalasingan ko? Hindi ko na hinintay na makasagot pa to at agad kong hinila ang isa niyang kamay pagkatapos ay mabilis kong inipit sa pagitan ng aking mga tuhod, ang leeg niya at pasalungat na humiga ako sa kama. Damn! Walang nangyari sa atin, Olivia. Ang ibig kong sabihin na hindi mo maalalang nangyari kagabi ay yung umuwi ka ng lasing pagkatapos isumuka ka pa sa ibaba ng kama mo at ako naglinis. Mabilis na paliwanag ni Gabriel na namumula na ang muka dahil sa mahigpit kong pagkakaipit sa leeg nito. Ganyan! Klaruhin mo kasi agad ang sinasabi mo nang hindi ka masaktan. Aniya ko rito bago ko siya tuluyang pinakawalan. Tiningnan ko ang ibaba ng kama. May nakita nga akong bakas ng pagduwal ko, kaya hindi nagsisinungaling si Gabriel. Pero hindi ko yata maalala na sumuka ko kagabi. Ang naalala ko lang ay sabay kami naglalakad ni Edsel palapit sa hagdan. Ngunit bigla kong binuhati Gabriel. Nakaramdam ko'y idinuduyan ako, kaya ipinikit ko ang aking mga mata hanggang sa tuluyan akong nakatulog. May plano ka bang pasangin ako, Olivia? Pinabantayan mo ako laban sa mga taong nagtatangka sa buhay ko. Pero ikaw pa yatang tatapos sa akin. Hindi maipinta ang mukha niya, sabi ni Gabriel. Kung may ginawa ka masama sa akin, talagang tatapusin kita. Ani ako rito na masama pa rin ang tingin sa akin. Ano pang hinihintay mo dyan? Pasko? Bumaba ka na dyan sa kama at lumabas sa silid ko. Ngayon din. Tinapunan niya ulit ako na masamang tingin, pero matapang kong sinalubong ang mga titig nito. Ilang segundo ring naglaban ang aming mga titig, hanggang sa ito ang kusang sumukot nagdesisyong bumaba sa kama. Ako nga itong pinagsamantalahan mo kagabi? Mahinang bulong ni Gabriel habang bumababa sa kama, pero umabot naman sa pandinig ko.
May sinasabi ka? Nandidilat ang mga matang tanong ko rito habang ipinapakita ko sa kanya ang aking kamao. Wala. Ang sabi ko, Amazona ka? Anito habang bakas pa rin ang inis sa tinig. Pasalamat ka nga binantayan kita habang natutulog ka. Dahil nag-aalala ko na baka bigla ka naman pasukin ng mga taong nagtangka sa buhay mo. Ano magiging laban mo? Gayong lasing na lasing ka. Pero sa halip na pasalamatan mo ko, muntik mo pa akong paslangin. Bahagya akong natawa sa sinabi ni Gabriel at napataas ang aking kilay. Ako? Binantayan mo pagtulog ko? Mas malalim pa sa balon ng tulog mo kanina? Paano mo ko binantayan? Ungrateful? Sabi niya sa akin bago nagmamadaling lumabas ng aking silid. Maya-maya ay akala ko na bumalik si Gabriel sa aking silid dahil bumukas ang pintuan. Ngunit hindi ang binatang pumasok, kundi si Chloe na nalilisik ang mga mata sa matinding galit. Mukhang nakita nito na lumabas si Gabriel mula sa aking silid. Walang hiya kang babae ka? Kunwari binabantayan mo si Gabriel. Yun pala inaahas mo na siya? Galit na sigaw ni Chloe. Oh please Chloe, tantanan mo ako. Umagang-umaga sinisira mong araw ko. Inis na sabi ko sa kanya. Hindi ako apektado sa nakikita ko matinding galit sa mga mata nito. Walang hiya ka! Ang kapal na mukha mo! Muli niyang sigaw sa akin. Akamang susugurin niya ako nang titigan ko siya na masama. Subukan mong lumapit at babaliin ko yung braso mo. Kakatapos ko palang munti ka na mabali ang leeg ni Gabriel. Baka gusto mong ikaw naman ang isunod ko. Pagbabanta ko sa dalaga. Mukhang hindi yata magandang araw ko ngayon. Umagang-umagay nasira na agad ang araw ko. Humanda ka, dahil tatapusin kita, Olivia. Nanggigigil na banta niya sa akin. Tatapusin mo ako? Bakit? Ikaw ba nag-utos sa lalaking nakapasok dito nung isang gabi na paslangin ako? Huwag kang magbintang, Olivia. Hindi lang ako may galit sa'yo. Kaya hindi ko na kailangan pa magbayad at mag-utos ng tao para paslangin ka. Dahil may iba nang gagawa para sa akin. Hihintayin ko na lang na magtagumpay ang kung sino mang taong yun na paslangin ka para tuluyan ka na mawala sa buhay ni Gabriel. Nakangising sabi niya sa akin na tila parang isang baliw. Lumabas ka na lang sa kwarto ko kung ayaw mong tumawag ako sa mental hospital at ipadala ka roon. Dahil mo ka nababaliw ka na yata, Chloe. Pagkatapos niya akong panlisikan ng mga mata, ay nagmarcha na to palabas sa silid ko. Pagkalabas si Chloe sa silid ko, ay tila pagod na ibinagsak ko ang aking katawan sa aking kama. Hindi ko napigilan ng aking sarili na isipin ang mga sinabi ni Chloe kanina. Ito ba nag-utos sa lalaking yun? Napaslangin ako? O may kinalaman lang to sa nangyaring yun? O baka naman kilala nito kung sinong taong nag-utos sa taong yun? Napaslangin ako. Makalipas lang ilang sandali, ay lumabas na rin ako sa silid ko. Nagtaka ako kung bakit ang tahimik naman yata ng buong kabahayan. Nagtungo ako sa kusina ngunit wala roon si Sonia. Wala yata makatulong ni Gabriel. Nagtatakang tiningnan ko ang oras sa aking relo. It's 10 o'clock in the morning. Sa ganitong oras ay nasa kusina si Sonia at nagluluto ng pananghalian. Samantalang ibang katulong ay busy naman sa kanilang mga ginagawa. Pero ngayon ay nakapagtataka na wala sila. Muli akong umakyat sa itaas at pinuntahan si Edsel sa kwarto nito. Ngunit nakalak ang kwarto nito kaya tiyak na wala to sa loob. Sunod na pinuntahan ko ay ang maid's quarter. Ngunit walang tao sa loob. Napailing na lang ako at nagdesisyon na kausapin si Gabriel para tanungin kung nasaan ang ibang tao sa bahay. Lalong nadagdagan ang pagtataka ko na madaanan ko ang silid ni Sylvia na halatang wala ring tao dahil tahimik sa loob. Ang guest room ko saan nananatili si Chloe ay bahagyang nakabukas kaya sinilip ko kung nasa loob to, ngunit wala rin. Ang weird naman. Nasaan kaya mga tao rito? Nagtatakang tanong ko sa aking sarili habang naglalakad papunta sa kwarto naman ni Gabriel. Siguro naman ay naroon to sa silid nito
dahil hindi naman to aalis nang hindi ako kasama. Kumatok ako ng ilang beses, ngunit wala ring sumasagot. Nang itulak kong hindi nakalak ng pintuan, ay napamura ako na makita kong wala ang binata sa loob ng kwarto nito. Mukhang tinakasan naman yata ako, at natitiyak kong kasama nito ngayon si Chloe. Nagmamadali akong bumalik sa aking silid at kinuha ang aking cellphone at armas para sundan ang binata. Makakatikim talaga siya sa akin ng malakas na suntok kapag nahanap ko siya. Wala talaga tong kadala-dala. Hindi akong dapat naging kampante na hindi na ulit ito tatakas. Dahil nasa bahay naman ito ang babaeng pinakamamahal nito. Ngunit nagkamali ako. Patakbo ako lumabas ng bahay at nagtungo sa aking kotse. Akmang bubuksan ko ng pintuan ng sakyan nang marinig ko ang malakas na halakak ni Chloe na nagmumula sa gilid ng bahay kung saan naroon ang mini gym nito. Sa halip na ituloy kong pagpasok sa sakyan, ay dahan-dahan ako naglakad papunta sa pinagmulan ng boses ni Chloe. Nakahinga ako ng maayos na makita kong kasama nito si Gabriel. Nakasando lang ang binata at nagbubuhat ng barbell habang nasa harapan nito si Chloe na tila kinikilig sa kanyang nakikita. Sino ba naman ang hindi kikiligin? Gayong kitang-kita ang mga muscles si Gabriel habang pawis na pawis at tila sadyang pinagmamalaki nito sa babae ang mga muscles nito. Napasimangot tuloy ako dahil doon. Nasayang lang palang pag-aalala ko. Nandito lang pala to sa mini gym nito at nakikipagharutan kay Chloe. Akmang tatalikod na sana ako, ngunit biglang tumingin si Gabriel sa direksyon ko at nakita ako. "Olivia, come here!" Tawag nito sa akin. Walang kibo na lumapit ako sa kanila. Wala nga pala si Sonia at ang pinsan niya dahil pumanaw ang lola niya. Kaya nagpaalam na uuwi muna sila sa probinsya. Wala rin si Carol dahil isinama ni na Edsel at Tita Sylvia sa mall. Paliwanag ni Gabriel, kahit na hindi naman ako nagtatanong, ngunit lihim ako natutuwa dahil niya sagot ang aking katanungan kung bakit tahimik ang buong bahay. So, nakataas ang kilay na sagot ko rito. Sinasabi ng aking mga mata na ano naman ngayon kung wala sila at bakit kailangan pa nitong sabihin sa akin. Meaning, wala magluluto ng lunch natin, kaya ikaw na lang muna magluto. Saka magawa ka rin ng matamis na dessert. Nagkikrave raw ko si Chloe. Utos ito sa akin at muling ipinagpatuloy pang pagbubuhat ng barbell. Nang iinis namang tinapunan ako ng ngiti ni Chloe, inirapan ko na lang to at mabigat ang loob na bumalik ako sa loob ng bahay para magluto ng pananghalian namin at dessert para sa babaeng yon. Adobong manok ang niluto kong ulam para sa tanghalian namin. Hindi na rin ako nagluto ng iba pang ulam. Bahala ang dalawang yon kung kakain sila o hindi. Kung hindi nila type ang ulam, o di kaya gusto nila maraming patahing nakahain sa mesa, mag-order sila ng pagkain sa labas. Leche plan ang naisip kong dessert dahil yun lang ang tanging pang-ingredients na nakita ko sa kusina. Pagkatapos ko magluto, ay dumiretso muna ako sa kwarto ko para magpahinga. Pero hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Makalipas lang ilang sandali, ay bigla ko nagising dahil sa kulo ng sikmura ko. Nang tingnan ko ang aking relo, ay nakita ko mag-aalas 12 na pala ng tanghali. Mabilis akong bumangon at lumabas ng silid. Naabutan ko sa dining area sila Gabriel at Chloe na kumakain na masarap na pagkain. Tamang hula ko, nag-take out ang dalawa at hindi tinikman ang niluto kong adobo. Nakaramdam tuloy ako ng inis. Mag-o-order naman pala sila ng pagkain, pinagluto pa ako. "Come and join us, Olivia." Aya sa akin ni Gabriel. Inirapan naman ako ni Chloe at halatang hindi niya ako gusto makasalo sa pagkain. "No thanks." Mabilis kong sagot. Sino ba naman ang gugustuhin makasabay sa pagkain ng isang taong halos lamunin ka na sa tingin? Baka hindi ko lang malunok ang pagkain. Bumalik na lang ako sa aking silid. Mamaya na lang ko kakain kapag wala na sila. Halos 1 oras ang pinalipas ko bago ako muling lumabas para magtungo sa dining area. Laking pasalamat ko dahil wala na ang dalawa. Makakakain na rin ako sa wakas. Kanina pa nagrereklamo mga bituka ko dahil sa gutom. Ngunit napasimangot din ako
nang makita ko ang nagkalat sa lababo na pinagkainan ng dalawa. Sinong gusto nilang paghugasin? Ako? Sinuwerte sila. Wala na rin akong nagawa, kundi hugasan ang mga kalat sa lababo pagkatapos kong kumain. Pagkatapos ko maghugas, kinuha ko sa loob ng ref ang 2 lanerang leche plan na nagawa ko. Hindi naman kumain ng babaeng yon, kaya ibibigay ko sa mga gwardiya nagbabantay sa gate. Bahala to maghanap mamaya ng dessert. Bitbit ang 2 lanera, ay lumabas ako at pinuntahan ang mga gwardiya. Nakangiting sinalubong ako ni Terry. Ano yung hawak mo, Olivia? Pagkain ba yan para sa amin? Yes, dessert na leche plan. Sure na lang kayo? Ibinigay ko kay Terry ang hawak ko para pagsaluhan na lamang nila. Maya-maya itatalikod na sana ako pabalik sa loob ng bahay nang walang ano-ano ay bigla nang natumba si Terry sa lupa at bumubula ang bibig. Nanlalaki ang mga matang napalapit ako sa kanya. Peste, may lason ng ginawa kong leche plan? Paano nangyari yun?